Mabait. Ah, masaya akong naging pamangkin ko siya kasi iba kasi siyang pamangkin eh. The best. Mabait, maganda. Maganda siya. Wala ka nang masasabi sa kanya, nasa kanya ng lahat. Mabait, pagbigay, Oo, tama. medyo sumisexy na, nagpapapayat na kasi. Ano pa ba? Mukha naman siyang mabait na ina sa magiging mga anak niya. Yun lang. Talagang mapagmahal siya, lalo-lalo na sa mga pamangkin niya. Kahit kay Boboy, papagbigay siya. Tapos, mapagmahal, siyempre. At napaka-responsable na sa nanay at tatay niya. Na lahat ng kailangan ni Ating Mercy at ni Ate Tomel. ni Ate Tomel, ni Tomel, biniprovide ni Baby Lynn. Bilang nanay naman, mabait siya, may bully sa anak, sa mga pamangkin din. Pero kahit ganun siya, napaka-pagmahal niya. Yun lang. Kilala ko sa pamangkin ko. Mabait siya, talagang matulungin, lalo sa mga magulang niya. Kahit malalapitan. Yun lang ang sa akin, yung pagkakakilala ko. Mabait siya. Then, maramdamin, may konting masalita ka lang na pero dapat kasi iwasan niya yun kasi nga, for better naman, papayuhan siya, dapat di siya magdamdam. Mabait naman siya, matulungin sa magulang, lahat. Kung may pangangailangan ng magulang niya, nabibigyan niya, kahit na may asawa na siya. Yun lang po. Yun na. Sa akin naman, medyo okay naman siya, mabait naman bata si Baby Lynn. Kaso nga yun nga doon, yung mga minsan, pag pinagsasabihan mo siya, at na-open siya. Pero okay naman siya, mabait talaga siya. Sobrang. Siyempre, mabait. Dati kasi, magkapatid pa rin naman kami ngayon. Hindi kami ganun ka-close. Pero mahal ko yan. Hindi lang kami, hindi lang kami vocal. Ewan ako naiiyak. Hindi ako masalita, pero thank you. Proud ako sa kapatid ko na ganyan. Mabait, hindi ko akalain na ganun siya. Kasi hindi nga kami palakwento, hindi kami parang close. Kwento Pero mo kung mahal paano kita. kayo mag-away. Ay, mag-away? Noong dati, talaga nung mga kabataan kami, nagdadagukan kami, nagsasabunutan eh. Pero ngayon, ay, wala na. Nagtutulungan. Mas marami siyang naitulong. Mabait! Maganda, paborito ko yan. Kaso nga lang, may napagalitan ko yan. Natatandaan niyo ba yung chocolate? Na galit na kaprasulay ni Iko, nabato ko, pero hindi ko may siya binabato. Bumanda na, tumama sa ulo niya. Parang hindi ko naalala yun. Pasensya na, bibili na. Sana, huwag ka magagalit sa akin. Hello, peace na tayo. Ako, makulit siya nung maliit, pero kasi nga noon, hindi ko siya nakasamang kasi ang lola niya nagpalaki siya nung maliit kasi ako nagtitinda nung dati sa San Pedro. Makulit, mabait, yun lang. Ay, oo, may naalala ko. Ah. Tatandaan ba, Bebelyn? Yung dalawa ko inalagaan ko, kung Bebely, ikaw, sabi mo. Nung nanay mo na magpapabrika sa Asian, hinihintay natin lolang nanay mo, nahulog ka. Doon sa may upuan. Nadali yung ulo mo doon sa bayuhan, dugo. Pasensya na doon ha. Tatandaan mo ba yun? Pasensya na. Maliit ka pa noon. Ay, dalawan ni Bijoy. Kasi ako noon, nagtitinda, nag-Asian. Siya ang walang trabaho, kaya siya nag-aalaga na. Ano, nagdalaga yan. Nagdalaga na. Wala akong masasabi. Mabait naman tayong bata ngayon. Wala akong masasabi dyan.
Nung nagdalaga siya, wala lang, ano lang din naman siya, mabarkada, pero ano naman, hindi naman nagkakating sa school, dito lang sa bahay sila. Eh, siyempre, mabait. Nung bata po siya, gano'n. Oo, gano'n. Hanggang sa lumaki siya, hanggang ngayon. De, ang message ko sa kanya yung ipagpatuloy niya yung kapaitan niya, ipagpatuloy niya hanggang sa ano na, ano niya sa anak niya, gano'n. Sira lang ang sarap. Hindi, ganyan din ang ano ko. Naiiyak kasi ako. Ba't po kayo naiiyak? Eh siya, naiiyak. Ako lang kasi parang ganito naman talaga ako. Parang mababaw naman ang luha ko. Masaya naman. Eh si Jen, simula ng maliit pa siya, mabait talaga. Kung ano ang nakikita ngayon, ganyan na talaga siya. May barkada, kaya lang, pinipili niya yung barkada niya. Yung parang yung parang nakikita niyang sa tingin niya, salbahe, yung hindi ang pang-uugali. Kahit na mga niya sa eskwelahan, mga kaklase niya, pinipili niya talaga yun. Hindi siya pag halimbawa, nakikipaglaro, pag sinabi ko, dito lang sa bahay, dito lang, ganyan siya. Pag niyaya siya ng mga kalaro niya na sabi, doon tayo, sabi, hindi, ayaw ko doon, dito lang sa bahay, kasi sabi ni Ma, dito lang ako sa bahay. Yan. Ganyan siya. Kaya hanggang sa nagbinata siya, hanggang sa makatapos mag-aral, ganun talaga. Ano po naalala nyo na magkasama kayong nag-aano kayo ni John? Yung trabaho na gusto niya, mabilis mabilis matapos yung trabaho. Pag nagkokopras, ang gusto niya, pag nagkokopras, yung nag-aano ng lukan, ng nyug, ang gusto niya, Yung madali. Ayaw niyang kung kaya niya, ayaw niyang pagtrabaho Ang tingin ko talaga sa kanya, walang tibo, nasa loob ang pulo. Joke. Mabait si Jan. Mabait din, matangkad. Hindi ko naman masyado siyang napagkikita nung na lang, pero ako hindi masyado akong pintasera sa mga manugang. Sa akin, basta marunong makisama at marunong makihilubilo sa pamilya natin, okay na yun sa akin. Hindi ako mapili. Napugian naman. Napugian naman ako, tsaka parang mabait talaga. Parang mabait talaga siya. Sabi ko tahimik, parang sa loob ang kulo. Pero- Kasi gano'n ang kasabihan eh. Pag tahimik, nasa loob ang kulo. Yung pala, walang kulo. Hindi. Mabait talaga siya. Tahimik siya, pero pag nakausap mo naman siya, may mga sense ng ginasabi, mga matutunan ka rin. Mabait talaga. Walang sabi. Okay. Ang masasabi ko lang kay Jan, mabait, at saka mahaba ang pasensya. At ang isa pa, habaan mo pa ang pasensya mo para sa ina mo. Yan lang. First impression ko kay John, talagang mabait siya. Unang-una, kababayan ko kasi siya. Bicolano siya eh, syempre. Hindi, yun talaga yung impression ko sa kanya kasi tahimik siya. Pero habang tumatagal, hindi naman talaga siya tahimik, pero talagang mabait siya. Yun lang. Tatay ko naman. Yun din. Ay, naku, ano ba naman? Sarili ko na sabihin. Ayos na yun. Oo, ito daw Alam yun. mo, mabait naman eh. Para kasing nakikita ko yung sarili ko sa Mabait. Mabait. Tahimik lang. Yung parang seryoso. Ayun din, ayun naman din. Mabait,
Alam kong hindi naman sasaktan yung kapatid ko sa way ng pag-aalaga niya. Ayun. Salamat dumating siya sa kapatid ko. Yung pinakilala, okay naman. Wala mang, mabait naman to si Jan eh. Wala mo sasabi dyan. Yun na nga, yung nabalita akong, yung lumapit si Jan, mupa ng bahay dyan, malapit sa barangay. Napunta rin naman si Bebe, sabi ko sa dalawa, tutaan, napunta din naman tayo. Sa isang bubong na kayo magsawa. Dito na kayo sa bahay, para sa ganon, hindi na kayo upa. Ngayon, hanggang sa ngayon, nakaipon sila, yan, nakapagpatayo nga sila ng bahay. Lumipat na sila, maganda, okay lang. At dito rin naman sa bahay at kapitbahay din naman. Wala naman akong nang naramdaman. Bagay tingin ko naman sa kanya, mabait. Nakikita naman sa tao yung kung anong tsurang mabait eh. Nakita ko naman sa kanya na mukhang tahimik, mabait. Mabait pero nasa loob ng kulo. Di ba na dyan? Pero okay ka sa akin, wala akong masasabi sa'yo. Saludo ako sa'yo dyan. Ay, nung una, gano'n na. Nung una, umuwi siya sa Bicol. Sabi niya sa amin, sabi, ma, uwi ako dyan sa Bicol. Sabi ko, sige, basta yun, magbabakasyon. Uwi ako dyan sa Bicol, pero may kasama ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi ko, sino ba yung kasama mo? Sabi, yung katrabaho niya daw. Sabi, yung katrabaho ko. Sabi ko, sino ba yan? Ano ba yan? Babae, lalaki? Sabi, syempre, babae. Di gano'n. Sabi ko, baka ano mo na yan? Asawa mo na yan? Sabi niya, hindi ba? Porket idadala ko dyan sa Bicol, asawa na. Sabi ko naman, syempre, alam mo naman dito sa atin, pag may dinadalang babae or lalaki naman kung baka sabihin mga asawa na yan. Sabi, hindi naman. Ang sagot ko naman, ano ba yan? Nadadalhin mo dito, kung babae yan, kung halimbawa, yan, shoota mo yan, baka hindi kumakain ng mga pagkain natin dito sa Bicol kasi, di ba, ang sa probinsya, hindi, yung mga, gulay ko, baka kakumasilan yan, sabi ko gano'n. Sabi, hindi naman, baka hindi yan mabait. Sabi ko gano'n, sabi, mabait naman to. Sabi ko, mabait ito. Sabi ko, hindi kasi pag may napunta dito sa atin ng yung mga pamangkin ko, yung mga pamangkin ko nung napunta dito pag-atin. Minsan, may dinala na silang babae. Sabi ko, ako nagtatanong kasi ayoko naman na pagdating dito sa atin, yung pala ayaw niya, yung ibinibigay ko, kung na pagkain o ano. Sabi, hindi naman tumasilan. Sabi, ang buhay nila katulad din sa atin. Yun, sabi ko, sige, sana, ganyan. Kasi, baka pagdating dito sa atin, kung anong ibinibigay ko dyan, sabihin, hindi ako kumakain yan. Sabi na boy, hindi naman ganon. Hindi naman ganon, mabait ito. Sige, dalhin mo na dito. Kaya nung makita ko si Belen, kinagabihan, sabi niya, hindi sila mag-asawa, hindi niya pa asawa. Sabi ko, boy, doon ka matulog. Sabi ko, doon ka matulog sa kabila na sa kwarto. Tapos si Belen, yun, magtatabi sila si Bonso. Yun si Raga, yung naka-routing na din. Sabi, hindi naman doon na lang kami. Tabi-tabihan na lang kami. Sige, ganyan. Kasi ayaw ko naman na, baka sabihin ng magulang, sabi ko kay Boy, baka sabihin ng tatay niya, kaya nanay, na dinala mo dito, hindi naman kami katulad ng magulang na yung
pag dinalhan ng babae, yun, sasabihin niya, asawa na, gano'n. Sabi ko, hindi naman. Kasi nakakahiya naman sa mga magulang nila. Ganyan lang. Tapos, yun, di naman, naano naman namin, mabait naman si Belen. Nakukuha naman niya ang ano namin. Kaya yung mga yung mga anak ko doon sa kuhang-kuha na ang ugali ni Belen. Yung dating niya doon sa dito. Sabi sa akin, hello, wala naman ako masagot sa kanya. Yun lang. Basta tuwa ako para sa kanila dahil may forever para sa kanila. Siyempre, ang unang-una ay lagi silang magmahalan at laging honest sa isa't isa. Kung may pagkaalitan man, dapat pinag-uusapan bago matulog. Pag magpataas ng pride. Kung sino may kasalanan, siya ang unang lalapit, kausapin, tapos, I love you agad. Ganon. Tapos, ang pinakamahalaga ay maging center ng buhay nila si God. Yun lang. Ayo, di magmahalan sila ng tuwid na landas. Ang may papayo ko lang sa inyong mag-asawa, ikaw, Baby Lynn, alam mo, wala ka nang mahanap kay dyan. Talagang kita ko mabait, masipag, masinop. Tsaka lahat sa bahay marunong. Marunong maglaba, marunong magluto. Pwede ka naman nakaupo lang eh. Yun lang ko, kaya lang. Kailangan magpasensya ka din. Kailangan yung mag-asawa. Kailangan nagbibigayan yan. Hindi puro ikaw ang pagbibigyan. Magbibigay ka din. Yun lang sa akin. Papayo ko naman yan, pag-asawa yan, is ngayon, okay yung may pagsubok na darating na dapat harapin nyo ng sabay. Then yung mga dapat desisyon nyo, dapat dalawa kayo magdesisyon, hindi lang ikaw, Baby Lynn, hindi lang si Jan. Laging sasangguin sa isa't isa kung ano yung magiging desisyon para hindi kayo magkaroon ng conflict or away sa isa't isa. Yun. Ako naman, ang masasabi ko sa inyo dalawa, Jan, habaan pa ang pasensya mo kay Baby Lynn. Magaling tayo dun. Papakin yan. Kaya, habaan pa ang pasensya. Si Baby Lynn naman, kahit topakin, Bilin, habaan mo din ang pasensya mo. Masyadong lagi mainit ang huwag kang masyadong masungit kay dyan para maging ayos. At saka, pag may problema kayo, huwag kayong matutulog ng hindi nyo nasosolve ang problema nyo para ayos ang inyong pagsasama. Huwag sila mag-aaway. Magmahalan sila. Pati si Kedy. Okay. Ganun din. Magmahalan sila hanggang pagtanda nila. Huwag silang mag-aaway. Mahalin nila si Kedy. Okay. Kedy Pogi. Bilang buhay mag-asawa, mahirap, masaya. Andyan yung mga struggle. Yung iba, yung mabibigat. Pero sana, laging piliin, pamilya. Okay na ako doon. Sa sagot niya. Yan, Baby Lynn, sana ang mapapayo ko sa inyong mag-asawa sa ngayon, kakasal na kayo, huwag kayong magbago sa isa't isa. Paalagaan nyo ang apo ko ng mabuti, at sana idagdagan nyo pa ang apo ko. Payo ko kay Baby Lynn, payo ko kay Baby Lynn ay wag masyadong mainitin ng ulo kasi si Jan naman tahimik. Yun ang laging inaano nila pinag-aawayan masyado si Baby Lynn, mabilis uminit ang ulo. Yun lang, bawas-bawasan ng init ang ulo. Yun lang, Bilin. Kaya Jan, wala akong masasabi, mabait talaga siya. Magmahalan sila. Para tumagal ang pag-isama nila. Yan lang masabi. Kayo po, Nay. Ako, sa tingin ko talaga,
sila, magtatagal naman talaga ang pagsasama nila. Kasi nakikita ko, pag ayaw ng isa, hindi naman inaano. Pag ayaw ng isa, pag hindi talaga pwede, nakikita ko pag hindi pwede, pag nasabi ang isa, wag yan, hindi yan, o yan, nagsusunod, ano naman yung isa. Kaya sabi ko, maganda naman ang nila, ang pagsasama nilang dalawa. Kaya, ako sa kanila. Ang sasabihin mo sa kanila, yun, ipagpatuloy lang nila ang magandang pagsasamahan nilang dalawa. Tapos, yung maganda na, pag nila sa mga kapatid, dyan sa anak. Yan. Ganyan. Kasi, nakikita ko naman, maganda talaga ang nilang dalawa. Parang hindi naman sila nag-aaway. Ganyan. Congratulations, Jan and Babylin! Best wishes! Best wishes! Happy wedding! Happy wedding! Congrats! We love you! Flying kiss, you. baby! Ang kiss, mami. Flying kiss! Flying kiss! Oh. Congratulations, Jan and Babylin, and best wishes. God bless. Oh, yung puso! Yung heart! Oh, ikaw! Congratulations, Jan and Babylin! Best wishes! Congrats Tita Belin and Kuya Jan. Wish you both of you to have the best wishes. Congratulations, Jan and Babylin. Best wishes. Congratulations, Boy and Belen. Ano na siya bilang girlfriend at live-in partner? Nung nagsasama na kayo. Lalo pa naman kami nagkakilala ng mabuti kasi doon naman talaga nakikita yun. Susubok yung namin. Closeness talaga. Ano yung Pero close naman talaga kami dati. Kung masyadong kasi ang hindi ko malimutan, pero hindi pa kami noon. Yun yung kasi siya unang nag-ano sa akin. Nagayang makipag-date. Hindi naman siguro date para sa kanya, baka lang kumbaga gusto mag-libre. Kaso nga lang, doon lang, saan marami na ito? KFC. Tapos yung sumunod nun, yun na. Diligaw na yan ako sa kanya. Hindi pa kami ha. Ako dito. Ang ginawa ko, inawakan ko ang kamay. See? Nagpapawis ang kamay, tapos tinatanggal. Yun ang hindi ko makakalimutan talaga. Ang message ko naman sa'yo,
Love, sisimulan ko muna hindi ka na magsasana all after almost 9 years ng relationship natin. Nandito na tayo sa pinaka-aantay natin na araw ng kasal natin. Dahil ito na lang ang kulang sa ating pagsasama. Dahil sa maraming dahilan, nandito na tayo ngayon. Sa kanilang ating pamilya. Balik muna tayo sa last 2015. Nagpapasalamat ako kay God dahil nilagay niya ako sa trabaho, sa lugar na makikilala kita. Partner lang kita dati, sa trabaho, naging kaibigan, naging inspirasyon sa araw-araw para pumasok. Ngayon, asawa ko na. Noong una kitang nakilala, hindi ko naramdaman na ikaw na. Pero dahil sa, siyempre, sweet ka naman talaga, sweetan mo. At may papol din, doon ko nang naramdaman ng tunay na pakiramdam ng nagmamahal. Bali, January 2017 ay plano ko na sana mag-resign dahil hindi na masaya, binasted ko na ako. Hindi ko alam kung una o pangalawa na Pero December 22, yung anniversary, sakto, swerte. Tinawag mo pa ako, tapos sinabi mo, may sasabihin ka lang. Yung sabi mo, tayo na. Pero sa, hindi ko alam kung sasabihin ko. Sa isip-isip ko kasi di naman. Kumbaga, di naman ako naliligaw sa'yo. Siyempre, ano na yan? Kumbaga, di na ako nagtanong. Tuloy ko na to. Salamat at pinili mo ako kahit marami kang choice ng time na yun. Pero ako ang pinili mo. Dahil siguro ay ano rin kasi ako paselos. Gumagamit ng ibang tao. Paselos ka kasi. Ganti ko lang naman yun sa'yo. No? Hindi naman yun parang ganti lang, makaganti lang. Pero yun rin pala magiging dahilan para magiging tayo rin. Kumbaga, napag-isip-isip mo rin. Parang tapos ngayon naman ngayon sa atin, hindi ko man may papangako na maging perfectong asawa, pero gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama. Tapos ipagpatuloy lang natin yung respeto natin sa isa't isa para gayahin rin ni KD at ang anak natin. Salamat. I love you. Bye-bye. See you later, love. Sa kasal namin. Diyan, katrabaho ko, kapartner ko sa MS. Small parts. Describe ko si Jan, mabait. Tapos, kaya ko siya nakasundo o kaya ko siya parang nakaban kasi lagi ko siyang inuutusan. Sinusunod naman niya ako, syempre, ganyan, taga-tulak, mga ganyan. Siguro, naano na din siya sa akin. Na nagustuhan niya ako kasi lagi akong nakaano yung parang sexy. Tapos yun, madaming sa tunay niya, madami naman talagang may gusto sa akin. Pero talaga nung nanligaw si Jan, ilang beses ko siyang nabasted. Pero nung hindi na siya parang nanliligaw, parang ako nang nag-insist na, o tayo na. Yun na, mabait si Jan. Sobra. Matagal ko na itong hinintay. Tunay naman, matagal ko na gustong ikasal sa kanya. Pero syempre, nag-ano din kami na kung kailan, ganyan. Ito na, natin naman itong taon na ito na ngayon talaga kami magpapakasal. Excited. Kabado. Bakit? Wala. Kasi syempre, iba pa din yung
kasal na. Siyempre, may papel yan, hindi ka na pwede makapag-uwalay. Love, almost 9 years na tayong magkasama at kilalanin natin ng sobra yung isa't isa. Wala naman akong pinagsisihan na ikaw ang piliin ko at makasama habang buhay. Sobrang saya ng puso ko dahil sa wakas, mag-asawa na tayo. Thank you, love, sa pagmamahal, sa pagiging responsable at sa pagiging mabuting tao. Thank you, love, at sobrang mahal mo kami ni Katie. Masasabi kong the best partner at daddy ka ng anak natin. Sobrang swerte ko at ito ang naging asawa ko. Wala na akong masasabi kasi sobrang bait mo. Pinapangako ko na sasamahan ka sa bawat pangarap at sa bawat pagsubok ng buhay. Ngayon, binibigay ko sa iyo ang buong puso ko. Pinapangako na mamahalin ka ng walang katapusan at iingatan ka sa bawat araw ng ating buhay. Ikaw ang lakas at buhay ko. Mahal na mahal ko kayo ni Katie. I love you, love. Mas gusto ko talaga na makilala siya ng talaga. Yung makasama ko na siya sa isang bubong. Doon mo makikilala kung ano ba talaga siya. Kaya masasabi ko, gusto ko itong mapangasawa kasi hindi tulad ng iba, madaming bisyo. Siya, na makilala ko siya, bahay lang talaga. Walang hindi naglalaro, nag-e-effort, diba? Siya talagang literal. Bahay, ayaw lumala, hindi manginginom, hindi nasisigarilyo. Ay, yung talagang number 1 na nagustuhan ko sa kanya. Hindi naman sa pag-ano kasi, syempre, swerte na talaga ako kasi may mga kilala ko na mabisyo, diba? Kumbaga, si Jen talaga, taas kamay, mabait, hindi inaano kung may pera, kung may problema ako, bigay lang, hindi iniisip na, hindi niya iniisip kung may pera pa ba kami. Basta, halimbawa, yung ano na din sa kapatid ko, wala siyang hindi siya no, basta go lang. Basta kayang resolve ba, gano'n. Kaya sobrang bait niya. Talagang nagkakaaway lang kami pag may toyo ko. Sobrang simpleng toyo. Yung parang lang. Wala, gusto ko lang toyo. May toyo talaga ako, pero grabe yung din sa attitude ko. Tumagal kami ng ganito. Kasi lagi daw ako galit. Ganito naman talaga ako eh. Kasi Aloria to eh. Lahing Aloria. Kala mo galit. Pero tunay naman yan. Sweet naman ako ah. Sige, yun na yun.